Welcome our Vice President. Thank you very much. Thank you very much. Dito tayo, ma'am, para background mo si tatay, ma'am. Sorry. Marami pong mga bagong dating. Maraming first, maraming mga first time po. May mga first time po tayo from Sweden. Nasaan yung mga taga Sweden? May first time tayo na galing sa Norway. At may first time tayo from Davao. Straight from Davao. Saudi Arabia. And siyempre, Germany. And of course, the Hague and Netherlands residents. Ma'am, kamusta po si Tatay Tico sa inyong pagdalaw? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinagkarang kami ng water ng nail butter. And then spend time para hindi siya haip. So, ang Hindi siya panghapol. Neighbor. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habili. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh, Okay, so sabi niya, opo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. So, ipa-cremate lang daw siya dito yung ashes na yung kanyang. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so ano mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibin ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Tico? Kami, nalulungkot kayo. Yeah, Dami gusto nang exactly. umiyak. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is mapagmutuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang ability na magpag-cremate siya. So, yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Tico. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay TRD na, diba, turo niya. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na useless yung mga lupa. Meron ba ho siyang request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niyo naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. So, wait, Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong ni Mama. Sinabi. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, kumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya na napansin ko kanina, although hindi ko na minention kasi medyo hindi na maganda yung putis niya.
Okay, nagsera VP. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung police niya, ha? Hindi. Kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung... Firm. Para siyang nagultera eh. Firm. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan, may hindi siya. skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture, hindi na yung ganun siya kaano. Hindi na. Okay. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Ayan lang. Okay. Sa politika po, wala kayo napag-usapan. Politika. Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noe Miswari is sick. She's in Davao City, si Chairman niya. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well-wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noe Miswari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, the Bawenyo na namatay, na binanggit din, na-discuss namin. And then of course, yung father ni Mans, friend kasi ni PRD, diniscuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Tomorrow, may bisita kami. Nakita ko lang yung oras. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... alas 2 to 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo bukas po. July 9, no? Tama ba ba? Yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think sa ata yung kinainitan niya eh. Bakit po? Nandito pala si Atty. Mans. Dito pala si Atty. Hindi namin alam na nandito ka pala. Hi, sir. Oo, kami yung partners. Kaya nga, I was going to ask nasan si Ma'am Lisa. Wala. Manasa na yun. So, I think Can I ask a question on a different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? yes, that is very serious accusation, and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari, and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yun para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly. In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Is that reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin na mga testigo na dati dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron nga ang gano'n na statement yung witness against Tuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan
mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise nyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano hong status na? Ay, hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung suggestion ko. But wala siya kasi akong balita kung anong gagawin niya. Wala kayong balita kung sino incoming speaker, incoming Senate President. Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kami mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint. Aabutan niyo ba po yung first day ng impeachment patuloy niyo or wala pa kayo on the first day of right before the SODA? Will you be home? Hindi, wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makaka-uwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing our witnesses for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumalabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts niyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements niyo legally? Hindi na. Wala man ako pinapailan ng kaso. Lahat ng mga liabilities na lumabas, wala ako pinapailan ng kaso, lahat ng harassment na pinapasa Diyos ko na yan. Kasi sa tingin ko naman, mas matindi ang galis ng Diyos kapag pinapailan. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na information illegal yung bank accounts ay wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment and through the public. Meron pa kayong tanong? Meron ako tanong ay, ma'am. Nag-ask na rin ako kay opinion ni Congressman Pulong. Sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa na-ibenta yung bahay ko. Ano pong opinion ko? Opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD. And so it is ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD. And depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa ni Hanilet at ni President Duterte kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung uwi siya ang Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw siya kay Ma'am Elizabeth. That's what Congressman Pulong said.
Oo, may nabanggit ka si mama na na ganyan. Na pwede namang doon sa kanila. Sana i-open to the public na lang yung house. Parang Muslim ba? Well, sana, depende yun sa mapag-usapan ni Hamilet at ni President Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang Showbiz. walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Ay, wow. Walang problema. Grabe mo. Grabe na pagmamahal. Love ko na si Ma'am, meron bang Wala na siguro, parang friendship yung kanila. Sport. Parang sport. Ano, ma'am? oh, Sport ang tawag ko.